po, basahin po natin ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Sabihin mo sa katabi mo, makinig. Dahil laging sinasabi ni Kuya Paul, mabilis lang. Sabi sa Luke chapter 11, verse 28, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Grabe yun. Sino dito may pandinig? Amen. Lahat tayo meron. At alam niyo po ba, bago yan sinabi, yung 11:27, sabi doon, pinagpala si Maria dahil dahil ipinanganak ka niya. At siya ang nag-alaga sa iyo, pero ang sagot ng Panginoong Hesus, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Mas pinagpala ka, kapatid, kapag ikaw'y nakakarinig ng salita ng Diyos at sinusunod mo ito. Amen po ba? Kaya ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito is listen and obey. Okay? Listening describes an intentional activity. Okay? When you are listening, you are actively trying to hear something. In contrast, hearing is something that happens without any intentional effort. You can hear something even when you don't want to hear it and don't try to hear it. So ayun yung difference ng listening and hearing. Nawa lahat po tayo nakikinig. You just don't hear kung hindi ikaw ay listening. Okay? Kasi madalas, para tayong ito, guilty din po ako dyan. Minsan kinakausap ka. Diba? Pareho ka cellphone. Hindi mo maintindihan yung sinasabi sa'yo. Amen po ba? O kaya parang ngayon. Diba? Baka mamaya nag-word of God, puro ka cellphone. Guilty din po ako dyan. No? Kahit sa aming mag-isaw, minsan kinakausap ako, cellphone, no? Paano marami ako kausap na kliyente? Pero di ba minsan parang hindi tama? Amen po ba? O kaya naman minsan ikaw to. Pinagsasabihan ka ni Mother Earth. O kaya ng tatay mo. Ikaw bingi-bingihan ka. Di ba? Minsan ganyan tayo. Ayaw pa umamin, di ba? Yan tayo. Ayaw nating makinig. Pero alam nyo, sa pakikinig, okay? Marami kang maiiwasang dyan, pag marunong kang makinig, kapahamakan. No? There are many types. Okay? Doon muna tayo sa listening, mga kapatid. Listen and obey lang naman tayo. There are many types of listening. Pero ito, kumuha lang ako ng dalawa. Kasi madalas ito tayo . Una, partial listening. Okay? Ano yung partial listening na yan? This type of listening, known as partial listening, occurs when the listener is physically present but mentally distracted or preoccupied with other thoughts. Tignan mo nga yung katabi mo, baka nandito yan pero lumilipad ang utak niyan. Di ba? Minsan, sinong guilty dyan? Aba, wala. Praise God. Mga taga-JTG Manila talaga nakikinig. Amen. Praise God. And next, and hopefully ganito tayo, active listening or active listeners. Okay? Sabi doon, active listening is the practice of preparing to listen, observing what verbal and non-verbal messages are being sent, and then providing appropriate feedback for the sake of showing attentiveness to the message being presented. Active listening is listening on purpose. And hopefully, ayan tayo. Amen? Because sabi dito sa Isaiah chapter 28 verse 23, Listen and hear my voice. Pay attention and hear what I say. Tingnan mo nga. Minsan tanong mo sarili mo, naririnig mo pa ba si Lord? Nangungusap pa ba sa iyo ang Diyos? Ha, kapatid? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan talaga marunong tayong makinig. Bakit? Kasi if you don't listen, you can't obey. Tama po, very basic, very practical. Pag di ka marunong makinig, hindi mo magagawa yung pinagagawa sa'yo. Tama? Minsan nga, inutusan ka, pinabibili ka ng toyo, suka nabili mo. Siyempre, di ka nakikinig . Mga ganung bagay, very common. Okay, may sinasabi sa'yo, linisin mo yung ganito, iba nililinis mo kasi di nakinig. Amen. Very practical lang po si Kuya Paul, mabilisan lang. Ika nga, sabi ko sa inyo. Amen. At alam nyo po,
Sino dito gusto ng pagpapala? Amen. Marami, di ba? Amen. Sabi dito sa James chapter 1, verse 23 to 25. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Ayun pala yung nakarinig pero di gumawa. Ngayon, tinanong ko kayo, gusto nyo pagpalain? Ito daw pala yun, yung mga pinagpapala. Sabi dito, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom, which is the Bible, and continues in it, not forgetting what they have heard. Amen? Kaso minsan tayo, Lunes pa lang, nakalimutan mo na yung napakinggan mo kahapon eh. Amen? Kaya, makinig mabuti kapatid, attentively. Okay? Not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Do you want to be blessed on what you are doing right now? Listen and do kung anong pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi totoo lang, minsan narinig mo naman eh. Kaso di mo ginawa. Listening and obeying is synonymous. Okay? Magkakambal yan. Hindi pwedeng sinasabi mong nakikinig ka, pero di mo ginagawa. Amen? Kaya nga sabi, if we hear God's word, but only obediently listen when it's convenient, we will be undone. Okay? Trip mo lang makinig pag medyo okay Medyo malamig ngayon, sarap makinig. Pero pag wala ka sa alam mo yun, dami kong problema sa labas, daming problema sa bahay, daming problema sa trabaho. Wala lang, nakaupo ka lang dyan, lumilipad ang utak mo. Sayang yung pinunta mo, kapatid. Sayang yung oras mo. Dapat natulog ka na lang. Amen? Kaya kung pupunta ka na rin lang ng church, kapatid, do it with a purpose, na makinig ka sa Word of God. Amen? Okay po ba yun, mga kapatid? Tapos kapag makikinig ka, at may pinagagawa sa'yo si Lord, wag yung pili lang. Kasi sabi dito sa Jeremiah chapter 42 verse 6, in NIV, whether it is favorable or unfavorable, we will obey the Lord our God, to whom we are sending you so that it will go well with us. For we will obey the Lord our God. Sabi doon, pabor man sa'yo o hindi, sumunod. Amen. Minsan, parang, ito yung tinatawag ng mga selective listeners. Sabi dito, selective listening is when you focus your attention on some specific information. It involves consciously or unconsciously choosing to listen to what is relevant to you and ignore what is not. It is a skill that anyone can develop and improve. Ang galing. Skill pala yun, kapatid. Kaso nga lang, yung skill mo, ginagamit mo, yung gusto mo lang pakinggan. Diba? Parang pag-usapang blessing yan, gusto kong makinig dyan. Pero pag-usapang kabanalan na, parang wala ka nang naririnig. Gusto mo puro lang. Puro alam mo yun, yung puro pakabig ka lang. Pero pag inuutosan ka na ni Lord, nabibingi ka, yung pala yung selective listening. Amen? Maganda naman yung selective listening or pagiging selective listener kapag nasa labas ka. Pero pag nandito ka sa church, amen, wag mong pipiliin yung sinasabi ni Lord. Lahat yun para sa'yo. Hindi yung ibabato mo sa kabila, amen. Para kay yan. Di, para po sa atin lahat. Amen po ba? Amen. At alam nyo po ba na si Lord, ayaw niya sa mga taong nakikinig. Nagagalit si Lord sa mga taong di nakikinig. Alam nyo po ba yun? Nabasa ko dito sa Jeremiah chapter 35 verse 17. Sabi dito, therefore, this is what the Lord God Almighty, the God of Israel says, listen, I am going to bring on Judah and on everyone living in Jerusalem every disaster I pronounce against them. I spoke to them, but
They did not listen. Okay? I called to them, but they did not answer. Kaya kapatid, pag kinakausap ka ni Lord, umayos ka. Baka padalang ka ng disaster. Amen? Marunong din magalit si Lord, kapatid. Kaya wag natin inaabuso ang kabutihan ng Panginoon. Paulit-ulit ka dyan sa ginagawa mong kasalanan, nangungusap na nga sa'yo si Lord, natigilan mo na, ay wag mo nang intayin, kapatid. Amen? Listen. Amen? Ang answer doon, but they did not answer. Paano ka sasagot? Paano ka sasagot? Baguhin mo yung pinagagawa sa'yo. Baguhin mo yung pinangungusapan sa'yo ni Lord. Yung kasalanan na yan, talikuran mo na yan, kapatid. Amen? Paano yun? Kung minsan, sana hindi tayo ito, no? Kasi sabi dito sa John chapter 8, verse 47, di na nila naririnig si Lord. Sabi dito, He who is of God hears the word of God. Sino yun? Naku, wala. He who is of God hears the word of God. Amen po ba? Tayo po ba yun? Parang di kayo yun, ayaw nyo ba yun? Kasi sabi dito, for this reason, you do not hear them because you are not of God. Malinaw, kung hindi mo naririnig si Lord, hindi ka pala kay Lord. Amen? Kaya kung hindi mo naririnig si Lord, kapatid, naku, delikado yun. Hindi ka pala kay Lord. Baka sinasabi mo, born again ka, pero hindi ka, alam mo yun, hindi nangungusap si Lord sa'yo. Mag-devotion ka, kapatid. Amen? Baka wala ka ng relasyon sa Kanya. Kasi yun, maliwanag eh. He who is of God hears the word of God. Sino nakakarinig yung salita ng Diyos? Sumigaw ng amen. Praise God, lahat tayo. Amen? At ito, isa sa mahalaga. Listening to God's true voice is essential in a world where many false voices are speaking. Amen? Dapat alam mo yung tinig ni Lord. Kasi sabi niya sa John 10, verse 27, My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. No, alam mo ba yung voice ni Lord? Nawa, no? Kasi alam nyo, kaya ito rin yung nahugot kong preaching. Kasi nahugot ko to sa camp eh. Alam nyo, maraming naligaw kasi sa amin nakikinig eh. Yung ganap namin dun, mga demonyo kami dun eh. Di ba? Ganap namin, demonyo eh. Stop kami, mga camper, mga kala nila pinagtitripan namin sila, pero hindi po. Ministry lang po. Walang personalan. Sa mga nasaktan po, no? Sa mga salita, patawad po. O kaya kung ikaw nanonood ka online, no? Grabe pala si Kuya Paul. Di po, ministry lang. Ngayon, ito yun. Minsan kasi, nakikinig ka kasi sa sa maling tinig. Amen? Maraming nagkamali dahil nakinig sa maling tinig. Nakuhaan ng plug, hindi parasahan. Nakinig lang sa maling tinig. In-entertain eh. Mukhang okay itong sinasabi nito ni Pastor Pastor Brian Tutulungan kaming ayusin yung plug namin. Yung pala kukunin. Amen. Nakinig sa maling tinig. Amen. At ang makulit doon, hindi kasi nakinig nung una pa lang, hindi nakinig attentively, actively. Kasi sinabi naman kanino nyo lang pwedeng ibigay? Sa direktor at assistant. Kaso di ka nakinig. At napaniwala ka sa maling tinig. Amen. At ito pa, isang revelation sa akin ni Lord. Minsan ang ganda ng ginagawa mo, magang-maga. Ako po kasi, natutulog ako dun sa mga kasama ko yung mga camper Tamang buwisit ako sa kanila Pero hindi naman po ako nangaagaw dun. Talagang trip ko lang matulog dun. So eto na, alisin ko ng madaling araw. Sisigawan sila. Lord, tulungan mo kami, ganyan-ganyan. Ang dami nila sinisigaw. Ganda naman, nagpe-pray sila. Ako dahil demonyo nga ako Naaalala ko, teka lang, demonyo yung ganap. Sa isip-isip ko, ang ganda ng ginagawa nila. Wow, praise God, nababasag sila. May nangyayari. Dahil ako, demonyo yung ganap ko doon, pinangatawanan ko lang. Sumigaw ako ngayon. Hoy, ang ingay mo! Dari ka sa akin mamaya. Aba, natakot? Diba? Minsan, yun yung hindi alam nyo, merong nangusap din sa akin. Oo nga, minsan ang ganda naman ng ginagawa natin para naman kay Lord. Tinakot ka lang ng salita? Tumigil ka na? Amen? Di ba? Si Jobert yata yun
Jobert, tangingin mo, kanina ka pa. Sabi ko, kala ko magpapatuloy pa rin. Maya-maya, tumahimik, natakot nga yata. Diba? Pati si Kuya Jen, tumarong. Lord, tulungan mo kaming ganda. Sabi ko, wow, thank you Lord, may nangyayari. Pero minsan sa salita lang, takot ka na. Pero kung isipin mo, kasi hindi tayo nagiging spiritual. Amen? Kasi isipin mo, nandun nga si Kuya Paul. Nung gagawin sa akin ni Kuya Paul? Sasapukin ba ako niyan? Kasi iniisip mo, pisikalan nagagalit si Kuya Paul to, nagagalit natutulog Baka ganun inisip mo, hindi. Tinitesting ko lang kung anong magiging response mo. Amen. Kaso natakot ka, maging aral sa atin yun. Sabi ko, oo nga, no? Minsan gumagawa tayo ng maganda, tinakot ka lang, ayaw mo na. Di ba? At eto pa, napansin ko dun. Minsan, dun tayo nagkakaproblema. Dahil kakapakinig mo sa iba, hindi mo na malaman sinong papakinggan mo Dahil nakikinig ka sa maling tinig, di mo na tuloy alam yung gagawin mo, nalilito ka. Okay? Parang ganito yan Sorry sa mga hindi nakapagkampa, pero sinishare ko lang po sa inyo. Medyo makaka-relate naman po kayo di eto na. May naagawan ng plug. Sino nga ba yun? Yun na yung naloko nung nakakuhaan ng 2 plug na-deceive sila may activity. Ganda ng activity. Green light, red light. Meron 2 walang plug, di ba? Dahil demonyo nga ako, nakikita ko yung ibang saya nila. Sabi ko ngayon sa kanila, nandiyan ba si Bin? Si Bin yung promotor Sabi ko sa kanilang gano'n, laro kayo ng laro. Mga kasama nyo, wala ng plug, di kayo nahihiya. Aba, tumigil. Nag-aya pa. Sabi niya sa katabi niya, 3 sila Pati si Michael Dabay, pati si Jobert, sabi ni Bin, wag na tayong maglaro. Huwag na tayong makisali. Di ba, nakikinig ka kayo sa demonyo Sabi niyang gano'n, huwag na tayong makipaglaro, wag na, huwag kayong gagalaw. Pag sinabing green, stop lang tayo lahat. Naka-stop sila ngayong lahat, di ba? Di eto na, ayaw nilang maglaro. Na sinasabi ko sa inyo, di kayo marunong makinig. Sasayang yung oras natin, ayaw niyong maglaro. Di ba? Magulo. Ginugulo ka ng demonyo. Kasi sabi ko sa iyo, nung naglalaro ka, ba't ka naglalaro? Ngayon ayaw mo na maglaro, gusto ko na paglaruin. Di ba? Parang literal na nilalaro ka ng kaaway. Nakikinig ka kasi. Amen? Pero kung hindi mo in-entertain, nakita ko si Jobert medyo natuto na si Jobert. Nung tumagal, di niya na ako pinapansin Pero tama yung ginagawa niya. Di niya ako ini-entertain kahit anong sabihin, Bert, Bishop, ano na? Kasi mahilig siya magpa-gathering Gathering sila, sigaw-sigaw sila. Bishop! Pero alam nyo, dun ko na-realize na kapag di mo pinapansin ng kaaway, wala siyang magagawa sa'yo. Pag di mo pinapansin, wala akong nagawa kay Jobert di ko siya maasar Di ba? Meron pa umaga, practice. Sabi ko sa inyo, wag niyong i-entertainin ng demonyo. Ano ba laro natin nun? Dodgeball! Di umaga, may naka Umaga, syempre, gusto niya mag-ayos, babae siya Diba? Naka-eyeshadow siya. Ano tawag doon? Check eye! Naka-makeup, nakita ng mga demonyita nating mga stop. Sabing ganun sa kanya, ang arte-arte mo naman. Puro ka dyan. Kita mo yung mga kasama mo, walang makeup, ikaw, puro ka ganyan, ang arte mo. Pak na pak yung forma naka pa orange pa yung dito Amen? Nandiyan ba siya? Wala no? Alam mo nangyari sa kanya, dahil nakaupo siya, pinapansin niya yung mga nagsasalita, dami. Naiyak siya Kasi hinayaan niyang pumasok sa kanya. Amen? Kaya ingat sa pakikinig. Kaya nga dito, mismo si Lord na rin sabi. Jeremiah chapter 23 verse 16. This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord. Kaya kailangan, alam mo talaga yung boses ni Lord sa buhay mo.
Meron kang tinatawag na discernment. Tulad ng napag-usapan natin noong nakaraan. Dapat ma-discern mo. Okay? At alam nyo pa isa pang natutunan ko. Minsan, masyado nating binibigyan ng value yung salita. Kahit sa mga taong hindi naman natin, alam mo yun, or sa mga kaaway na nagsasalita sa'yo. Paano bang tamang example? Halimbawa lang, gumamit ako ng ibang lengguwahe. Wala akong naka-ready. Pero halimbawa lang, ibang lengguwahe, Japanese. Diba? Ginamitan kita sa Japanese ng, halimbawa, ang pangit mo. Japanese yung pagkakasabi ko, naintindihan mo ba? Hindi, di ba? Hindi, kasi Japanese eh. Hindi pumasok sa'yo, hindi mo naintindihan. Kaya ano nangyari? Hindi ka naapektuhan. Ngayon, ganun din naman, kahit na sinabihan kita na ang pangit mo, pero kung hindi mo inintindi, hindi mo binigyan ng value, walang epekto sa'yo yun. Amen? Walang epekto ang salita kung hindi mo hahayaang makapasok sa'yo. Kaso nga lang, binibigyan mo kasi ng halaga. Kaya dati bilib ako sa mga taong, alam mo yun, yung mga nagpipreach sa kalsada, minumura sila kung ano-anong sinasabi sa kanila. Minsan kasi nanonood ako ng mga apologetics eh. Sabi ko, grabe. Kaya ng pasensya nila. Pero isa sa nakita ko, na master nila yung ganung bagay. They don't give value sa sinasabi ng tao. Mas binavalue nila, alam mo kung ano, yung sinabi ni Lord sa kanila. Amen? Kaya kapatid, ano man ang sabihin sa'yo, nasa sayo yan. Kaya totoo yung sinabi ni Daddy, sarili mo kalaban mo. Kasi it's up to you if you will receive the word na sinasabi sa'yo ng tao na negatibo or hindi. Depende sa'yo, kapatid. Kaya yun yung i-master natin. Huwag ka basta masyadong emosyonal. Marami kasi sa atin nagiging emosyonal pag nasabihan lang ng kung ano. Amen? Lumalabas na kagad yung dating ikaw. Kaya nga namin yung sinasabi sa inyo, yung pangiinis. Para tingnan natin kung anong i-expose sa'yo ni Lord. Amen? Nawa, matutunan natin mapakinggan yung sinasabi lang ni Lord sa atin. Kasi minsan, sa totoo lang, minsan mas nakikinig ka pa sa sinasabi ng kaaway kaysa sa pangako ni Lord sa'yo eh. Amen? Mas madali kang maniwala dun sa sa pananakot eh. Amen? Ngayon, tapos na tayo sa listening eh. Ano ngayon sa akin? Bakit ko kailangan niyang gawing pagsunod? Ba't kailangan kong sumunod? Kailangan kong makinig, sumunod? Anong sa akin dyan? Diba? Tatanong ka. Diba? Ano sa'yo dun? Ano ba akin dun, Kuya Paul? Kasi, it is an act of worship as it demonstrates our love for God. Amen? Ang pagsunod, ang pakikinig at pagsunod, yung pagde-demonstrate natin ng pag-ibig sa Panginoon. Amen? Pwede mo bang sabihin, mahal mo ang isang tao pero di mo siya magawang pakinggan at sundin? Di ba hindi? Kaya it is an act of worship as it demonstrates our love for God. Mahal mo ba si Lord? Praise God. Kaya sabi dito sa John chapter 14, verse 23 to 24. Kung mahal mo si Lord, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Ganun pala yun. Kung mahal mo talaga si Lord, susunod ka eh. Amen. Susundin mo yung utos niya eh. Amen. At ano yun? Anong sayo dun? Ano ngayon? Sasabihin mo ngayon. Ayun, sabi dun, no? My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Makakasama mo ang Diyos. Amen. Next. Bakit natin kailangan sumunod at makinig? Sabi dito, it shows God that we trust Him. It is a demonstration of our faith. Di mo naman pwedeng sabihin, naniniwala ka, tapos di ka sumusunod. Tama po? Di mo pwedeng sabihin, nagtitiwala ka, tapos di ka naman marunong sumunod. Amen?
Obedience can mean following God's lead even when we are not sure of the outcome. Amen? Minsan sa pagsunod, ganun eh. Kailangan mo sumunod pero hindi mo alam kung ano yung, alam mo yun, kung saan ka pupunta, kung saan ka dadalin. Amen? Obedience can be tough. Many times it means taking the higher road. Even when there is an easy way as an option. Ayun pala yung obedience. Minsan may madaling daan naman eh. Pero utos ni Lord eh. Hindi ka pwede sa madali. Ang utos sa'yo, dito ka dumaan eh. Amen? And by faith, no? Parang ito yung ano natin eh. Ito yung ilang halimbawa natin sa Bible na grabe silang nagtiwala at sumunod sa Panginoon. Una na dyan si Noah. Di ba? Winarningan siya na magkakaroon ng baha. Di ginawa niya sumunod. Napakatagal nang ginagawa yung barko na yun, ha? Pero ang ginawa niya, sumunod. Kahit hindi niya pa alam kung ano yung ulan. Or kung ano yung baha. Hindi niya pa alam yun, eh. Wala pang nangyayaring ganun, eh. Pero si Noah, dahil sinabihan siya ni Lord, nakinig siya, sumunod. Amen? Ganun din si Abraham. Yung kaisa-isa niyang anak, pinaahalay sa kanya. Anong ginawa niya? Nakinig, sumunod. Pero hindi yun ganun kadali. Minsan kasi parang ang daling isipin, ginawa, sumunod. Pero hindi ganun kadali yung kapatid. At minsan ganun din sa atin, tama? Ano pa? Yung kila by faith, yung kila Joshua at saka yung mga taga-Israel, umikot-ikot sila sa Jericho, nakinig sila kay Lord. Pero di ba minsan isipin mo parang ang weird ah. Iikot-ikot kami dito ng isang linggo mahigit? Isang linggo, tama ba? No? Tapos iintay namin sa 7th day, babagsak. Minsan parang, kung ikaw logical kang tao, parang malabong mangyari yun. Wala nga kaming kanyon eh. Pero ang ginawa nila, by faith, sumunod, nakinig, nangyari. Gusto mo mangyari rin yung mga bagay na yun sa'yo? Makinig ka at sumunod. Amen? Now, are there things in your life that God is asking you to do that are tough? Or that do not make sense? Meron ba mga bagay sa buhay mo na parang, hirap nito ha? Tapos meron pa, Lord, ba't ko gagawin yun? Hindi ko maintindihan ha? Pero alam niyo po, sumunod lang. Mahirap pero sige, laban lang, sunod lang para kay Lord. Kasi nga, favorable or unfavorable, obey. Because your obedience will show God that you trust Him, it will be accounted as the evidence of your faith. Ayun yung ebidensya ng pananampalataya mo eh, ang pagsunod. Okay? Obey God to give even when your budget is tight. Minsan ganyan tayo. Sakto na yung budget Pero kailangan nating magbigay, kailangan nating tumulong. Amen? Obey God and forgive even when it hurts so bad. Amen? Magpatawad. Kahit minsan parang hirap nun, Lord Amen? Obey God and work hard even when you have been passed for promotion. Amen? Obey God and love your unlovable spouse unconditionally. Sundin mo ang Panginoon at mahalin mo raw ang hindi mo kamahal-mahal na asawa. Unconditionally. At alam niyo po ba, sabi rin sa Bible, hindi ko lang ma-recall, pero sa Peter yun sabi ni Lord doon, mahalin mo ang iyong asawa in an understanding way. Sino dito may mga asawa na? Okay, medyo marami na rin. At yung mga mag-aasawa pa, tandaan niyo po ito Love your spouse. Para pala ito sa mga lalaki. Love your wife in understanding way so that your prayers will not be hindered. Kapatid, hindi pala nakikinig si Lord sa prayer mo kapag hindi mo minamahal ang asawa mo. Amen? Nasa Bible yun. Nakalimutan ko lang kung anong verse Amen? Gusto mo makinig si Lord sa'yo? Sa panalangin mo, mahalin mo yung asawa mo, kapatid. Amen? At ano pa man, mga kapatid,
May pinagagawa sa'yo si Lord, di mo maintindihan, lagi mong tatandaan that the Lord does things not to kill you, but to build you. Amen? May mga pinagdadaanan ka, hindi para parusahan ka eh. Grabe na itong nangyayari sa akin, Lord. Kailan ba, meron pa nga, di ba? Kailan ba titigil tong problema na to? Kailan ba mauubos? Di ba may minsan may mga ganyan? Pero alam mo kapatid, binibuild up ka lang ni Lord. At sana dumating sa punto na, kaya ako pala pinagdaanan yung ganun. Kaya pala. Ay, kaya pala ganun yung nangyari last year. Ay, kaya pala ganun 5 years ago. Ay, kaya pala ako na-kick out. Kaya pala ako ganito. Kaya pala ako inalis ni Lord sa trabahong ganito. Ay, kaya pala niya ako nilayo sa ganitong bagay. Merong mga bagay na hindi mo iintindihan at minsan masakit sa'yo. Pero tandaan mo, hinayaan yun ni Lord kasi may mas magandang ibibigay sa'yo. Amen. Amen po. Malapit na akong matapos. So ikaw ay masunurin na, nakikinig, masunurin. Alam niyo kagandahan kay Lord? God rewards obedience. May reward naman paling pagsunod eh. Di ba? Ang bait talaga ni Lord. May reward pa, sabi dito. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Kapag sinusunod mo si Lord, di ka mahuhuli kapatid. Marunong kang makinig, marunong kang sumunod, you will be always on top on everything that you do. Kaya huwag kakabahan kapatid. Hindi ka pababayaan ni Lord. No, sundin mo lang yung pinagagawa niya sa'yo. Makinig ka sa salita niya, gawin mo. Kaya nga ulitin ko yung sinabi sa James kanina, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Amen. Wag kang magtaka kung ba't yung iba, wow, grabe, lagi silang pinagpapala sa ginagawa nila sa buhay. Lagi silang on top sa ginagalawan nilang community. Bakit? Sumusunod kay Lord eh. Marunong makinig eh. Amen? Next, Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. Hindi ko na po nilagay ng buo. Pero the rewards for obedience are clear. Sabi doon, you will be blessed wherever you go. Amen? Your children will be blessed. God will protect you. He will grant you abundant prosperity. Everything you set your hand on will be successful. The Lord will help you stand out. Grabe, nasa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. Nandyan na yung halos lahat ng pagpapalang minsang hinahanap ng tao eh. Amen? Yung maging successful, yung magkaroon ka ng mga anak na pinagpala, yung protection ng Diyos nasa iyo. Anong sikreto? Sumunod. Minsan basic na lang kapatid. Sumunod, ayaw mo pa eh. Ang dami mo pa kasing hinahanap sa mundo eh. Pero kung susunod ka kay Lord, makikinig ka sa Kanya, lahat ng hinahanap mo kapatid, nasa Kanya na. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Pero, ang sabi dun sa 14, sa dulo ng verse, sa Tagalog ko na lang po babasahin. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinabi ko sa inyo. Okay? Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Yun pala yung dulo. Binigyan tayo ng paalala. Okay? Na huwag labagin ng alinman sa sinabi ng Diyos. At ang higit sa lahat, huwag maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lang yun yung Diyos-Diyosan na ribulto, mga kapatid. Minsan ang pera mo, Diyos. Amen? Nagiging Diyos mo yung pera. Minsan nagiging Diyos mo yung asawa mo. Amen? Minsan nagiging Diyos mo yung trabaho mo. Amen? Naintindihan niyo yun? Yung mas sinusunod mo na yung mga bagay na yun kaysa kay Lord, nagiging Diyos mo yun. Amen? Kaya above all else, dapat kay Lord eh. Amen? Malapit na pong magtapos. Ikalawang pagtatapos na to eh. So, mga hanggang 3 lang. So,
Paano ba sumunod? Yun naman tayo. Kasi kanina listen, puro listen. Ngayon, tapos sinasabi ako yung sumunod. Ngayon, paano ka nga ba susunod? Kasi halimbawa lang, sino ba dito wala akong relasyon? Kasi halos lahat kayo, kilala nyo naman ako di ba? Ikaw ba pag inutusan, ako halimbawa lang, ito si Romeo, hindi kami magkakilala, inutusan ko yan, susunod ba yan? Maaari, oo. Kasi, teka lang, nasa stage to, inutusan ako Pero sa mga susunod, pagkalabas namin, utusan ko yan, hindi makikinig yan, bakit sino ka ba? Di ba? Number 1, by having a relationship with God. Amen? Paano ka susunod? Paano ka makakasunod kay Lord? Magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Amen? Decide to honor God with our decisions and actions by doing what He tells us. Paano mo magagawa yun kung wala kang relasyon kay Lord? Amen? And it should be our primary motive for obedience must be to please God because we love Him. Nakakasunod ka kasi mahal mo si Lord Ngayon, kung hindi ka sumusunod kay Lord, totoo nga, ano lang yun vice versa lang yun practical nga bali-balik ta rin mo man. Di ba? Susunod ka kasi mahal mo. Hindi ka sumusunod kasi di mo mahal. Ganun yun Di ba? Parang ganito lang yan Halimbawa, nakakita na ba kayo ng, ay hindi, may mga lalaki naman dito Di ba ang lalaki pag nanliligaw sa babae, lahat ginagawa niya? Nax. Di ba? Lahat gagawin niya kahit na ano sa kalooban niya Parang hirap nito, pero sige, susunod ako kasi gusto ko itong mapaibig Nawa ganun din tayo kay Lord. Kaso minsan, pag-atin na lang, tinatamad ka pa Bubuksan mo lang yung Bible mo, minsan, kakabukas mo lang, inantok ka nakaramdam ka na kagad ng antok. Di ba? May mga ganyan. Naku, wala. Ang sisipag talaga ng mga taga-JTG Manila. Grabe. Ba't ganun? Minsan ako, ganun ako Hindi, tao lang po ako Minsan, di ba? Wala pa rin gusto umamin. Okay lang. Sige lang. Di ba? Okay, makikinig kang worship song. Minsan, maalala mo yung na-LSS ka. Ano nga yung kanta na yun? Lilipat mo pa. Di ba? Yung ere. Naku, may mga Christian, mahilig makinig ng ere. Christian yan, Nag-trending lang, pakinig ng ere. Di nahiya. Kahit na ang lutong ng mura dun kinakanta pa. Di ba? Paano tayo magkakaroon ng relationship kay Lord niyan? Amen. Yeah. Dapat tayo Kung gaano ka kagaling manligaw, dapat ganun ka rin kagaling kay Lord. Minsan gagastos ka pa ng kung ano-ano. Bibili ka pa ng regalo, bulaklak, mga ganyan, etc. Di ba? Pero pag kay Lord, bigayan na, wala. Amen. Next, ano pa? Last two na to, mga kapatid. By reading the Bible every day. Sino dito nagbabasa ng Bible? Ba't yung iba ayaw umimin? Magbasa po tayo ng Bible. Para po sa atin yan. Diba? A man shall not live by bread alone, but by what? Every word that comes from the mouth of God. Magbasa tayo. Minsan parang ano na yun parang napaka-underrated na nung pagbabasa. Parang feeling mo pag nagbabasa ka, ang boring mong tao. Hindi po. There is wisdom in reading the Bible, mga kapatid. At dyan, mabibuild up yung relationship mo kay Lord. Kasi paano ka magkakaroon ng relasyon sa isang tao kung hindi kayo nag-uusap? Halimbawa lang, sino ba dito hindi ko naman nakakausap? Paano kami, di ba? Makakita mo yung isang tao na hindi mo naman kinakausap, paano kayo magkakaroon ng relationship? Di ba? Ganon din kay Lord. Very basic, very practical. Di mo kinakausap si Lord, paano kayo magkakaroon ng relasyon? Di ba? Kaya nga sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, which you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen? Minsan na yun naman yung hinahanap natin to be prosperous and to have good success. At ayun na nga yung sikreto. Sinabi na nga magbasa ng Bible. At hindi lang basta magbasa meditate it day and night. Amen?
Ay, yung kasagutan, gusto mo ng pinagpalang buhay, prosperous, good success. Ay, no. Sinabi na sa Joshua 1:8. Kaso nga lang, minsan, narinig mo na yun eh. Dati narinig mo na yun eh. Pero hindi mo pinakinggan, hindi mo ginawa. Kaya ganun. Yung inanap mong prosperous life at yung good success, wala pa rin. Di mo ginagawa to eh. Amen? Di ba? Practical lang. Sinabi na eh. At ano pa next? True prayer. Amen? Nag-pray ka ba pagkagising mo? O cellphone mo na kaagad hawak mo? Amen? Yung basic foundation po ito, yung mga sinasabi ko sa inyo, basic foundation of a Christian life. Magbasa ng Bible, manalangin. Kaso yung mga basic na yun pa yung minsan hindi natin nagagawa. Kasi bakit nadadaya ka ng kaaway eh? Dinidistract ka niya eh. Parang yun nga, yung kila Jobert, tamang praise sila. Pero there will be a distraction. Kasi alam niyo po, yung nasa camp, present kami, kumbaga nakikita nila kami. Naririnig talaga nila kami, pero iba ang labanan sa tunay na buhay. Mas malala, hindi mo nakikita eh. Hindi mo alam na dinadaya ka kaya maging sensitive, kapatid. Amen? Kasi tuwing kung kailan ka magbabasa ng Bible, saka naman mayroong kung ano-anong tumatawag sa iyo. Amen? Kung saka naman may kung ano-anong ipapagawa. Diba? Tapos kung kailang mananalangin kami, magsa-sound trip na ng malakas na kapitbahay mo. Ganon eh. Ayun ang labanan eh, spiritual, kaya dapat sensitive. Nawa, tayo lahat, no? Hindi lang yung mga nag-camp. Dapat tayong lahat. Maging sensitive ka sa ganong bagay. Amen? At ano ang lagi nating dalangin? Not my will, but your will. Amen? Tulad ng panalangin ng ating Panginoon. Minsan kasi ang hirap din talaga sumunod. Kahit ang ating Panginoon eh. Diba sabi niya kung pwede nga lang na alisin sa Kanya yung ganong gagawin. Pero sabi niya, not His will, but the will of God. Ganon din sa atin. Kung may pinagagawa sa'yo mahirap, sunod ka pa rin, not your will, but His will pa rin. Amen? Kasi totoo lang, di naman din madaling sumunod eh. Di ba? Totoo lang. Di madaling sumunod ng sumunod. Pero lagi mo lang maalala at lagi ka lang magtiwala sa Panginoon. Maalala mong hindi ka naman niya pababayaan. Hindi ka niya mailalagay dyan para ipahamak eh. Inilalagay ka niya dun sa ganung bagay dahil may maganda siyang plano sa'yo. Ang kailangan mo, manampalataya ka sa sinabi niya na yun. Amen? Panghawakan mo yung pangako na yun. Amen? And last but not the least, by focusing on the reward. Ano ba yung reward na yun? Kasi marami kanina about success. Pero kasi, kapatid, iba yung success na sa mata ng Diyos. Kasi minsan ang tao, ang success sa tao, mayaman, magkaroon ng pera, bahay, lupa. Yun yung success na minsan kasing alam mo eh. Pero ang alam nyo kung ano yung success na maganda na we are looking forward dun sa reward na yon. Yung isang araw, salubungin ka ni Lord na, well done, my good and faithful servant. Amen, di ba? Hindi lang yung reward na, okay, pagpapalain ako, okay, magkakaroon ako ng successful na buhay, amen, magiging prosperous ako. Kasama naman yun eh. Pero above all else, yun ang makita mo at makasama ang Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay tinutokso ka ng kaaway, lagi mo maalala, ano bang mamimiss out mo? Pag sumuko ka, anong mamimiss out mo? Lagi mo yung maalala. Amen? Tinutokso ka niya na, huwag ka nang tumuloy dyan. Every Sunday ka na lang dyan. Kung natutulog ka na lang. Kung pinapahinga mo na lang yan, pagod ka sa trabaho, 6 days, tapos mag-church ka pa. Amen? Lagi mong maalala yung mamimiss out mo kapag lumayo ka kay Lord. Amen? Kaya naman, lagi nating tatandaan, listen and obey. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah.
before we worship the Lord, tayo pong lahat ay yumuko at ako'y mananalangin na. Lord, minsan pa, salamat po sa mensaheng aming tinanggap. Hayaan mo, Lord, na kami ay magkaroon ng mahusay na pandinig na laging at ng pusong palaging sumusunod sa iyo, God. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin, sa mga bagay na napabayaan namin na inuutos mo sa amin. Kaya naman ngayon, Lord, wala kaming ibang dalangin kung hindi laging masunod ang will mo sa buhay namin. At naniniwala kami na wala kang hindi magandang plano sa buhay namin kung hindi lahat ng gusto mong mangyari sa amin ay para sa pagtatagumpay. Kaya naman, itinataas namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen.